bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, imulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome po muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon po ay ating tatalakayin ang aklat ni Propeta Habakuk. Habakuk, Kabanata 1. Hinaing ni Habakuk. Ito ang hinanakit ni Habakuk na propeta. O Yahawa, aming alahayam, hanggang kailan ako tatawag upang iyong dinggin? O sisigaw sa iyo ng karahasan bago ninyo ito mapansin? Bakit pinapakita mo sa akin ang kawalang katarungan? Bakit mo pinapayagan ang kasamaan? Nasa aking paligid ang pagkawasak at karahasan. Ang nangingibabaw ay pawang alitan at kaguluhan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. Ang nangingibabaw ay hindi makatarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Sagot ng alahayam. Masdan ninyo ang mga bansa sa inyong kapalagiran, sapagkat sa inyong kapanahunan, ako ay gagawa ng mga bagay na hindi ninyo paniniwalaan. Kayo ay mamamangha at magugulat kapag inyong nabalitaan. Ititindig ko ang mga taga-Babilon, isang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Ang kanilang kapangyarihan ay lumalaganap sa buong kalupaan upang agawin ang mga lupaing hindi nila pinaghirapan. Sila ay kinamamanghaan at kinatatakutan. Sila ang batas at ang mga sarili pinararangalan. Mas mabilis ang kanilang mga kabayo kaysa mga leopardo at mas mababangis kaysa mga asong gubat pagsapit ng gabi. Ang kanilang mga kabalyero ay walang alinlangang humahagibis. Ang kanilang mga ngabayo ay malalakas at mababangis. Sila ay lumilipad na gaya ng buwitring dumadagit upang lamunin ang biktima, at walang nakaliligtas sa kanilang karahasan. Ang kanilang hukbo ay umuugong, gaya ng mga alon sa dagat, at nangunguha ng mga bihag na sindami ng buhangin sa dalampasigan. Tinutuya nila ang mga hari at nilalait ang mga pamahalaan. Pinagtatawanan nila ang lahat ng mga kutang bayan. Nasasakop nila ang mga ito sa pagtatambak ng lupang trampahan. Sila ay parang hangin na humahagupit kapag dumaraan. Sila ay mga taong walang pinagsisisihan, at ang tiwala nila ay nasa kanilang sariling lakas at kakayahan. Ikalawang reklamo ni Habakuk. Hindi ba't ikaw, aking alahayam, ay nagmula sa walang hanggan? Yahawa, aking banal na alahayam, ikaw ay umiiral magpakailanman. Ginamit mo sila upang ipatupad ang iyong hatol
na makatarungan. Pinahihintulutan mo silang maging instrumento ng iyong kaparusahan. Napakadalisay ng iyong mga mata upang tumingin sa kasamaan. Bakit ang mga taksil na nagtatagumpay ay iyong pinapayagan? Bakit ang pagpuksa sa mga matuwid ay iyong hinahayaan? Ginawa mong parang mga isda sa dagat ang mga tao, gaya ng mga nilalang sa tubig na walang mga pinuno. Hinihila silang lahat ng kaaway na parang mga isda. Hinuhuli sila ng masasama sa kanyang mga lambat at nagbubunyi at nagsisigawan sa galak. Dahil dito, ang lambat ay kanyang hinahandugan at ang kanyang panghihila, siya ay nagsusunog ng kamangyang. Sapagkat sa pamamagitan ng lambat, siya ay nabubuhay sa karangyaan at natatamasa ang masasarap na kasaganaan. Magpapatuloy ba siya sa paggamit ng kanyang lambat sa mga bansa ay walang awang nagwawasak? Ako ay magmamasid mula sa aking himpilan at mananatili sa aking toreng bantayan. Kung ano ang sasabihin ni Yahweh ay aabangan ko, at kung anong sagot ang kanyang ibibigay tungkol sa aking reklamo. Paglilinaw. Ang huling 3 linya ng talata 17 ay kinuha sa unang talata ng Kabanata 2 upang makumpleto ang konteksto ng Kabanata 1. Yada. Yada. So, sino si Habakuk? Mapapansin na wala siyang introduction katulad ng ibang propeta na ito anak ni ganito, ganyan. Pero dito sa sa verse 17, yung huling mga huling talata, ano nakalagay doon? Ano siya? Magpapatuloy ba siya sa 16 pala eh. Kailan ba 'yan? Sabi niya, ako ay mamasid mula sa aking himpilan at mananatili sa aking toreng bantayan. So, ibig sabihin, ano pala siya? Yung bantay. Bantay sa Watchman. tore. Oo, Oo, watchman. watchman. So, pero ang sabi nung iba, nagmula siya sa sa foreign land, pero ang sabi naman mas kapagpaniwala nagmula siya sa tribo ni Judah kasi yun na lang natitira nun sa Jerusalem. So yung ginawa natin hinaing ni Habakuk, verse 1 ito ang hinaing ni Habakuk. Tapos yung verse 2, o Yahweh ang alahayam kasi doon sa sa English walang aking eh. So ang alahayam lang. And then o Yahweh ang alahayam, hanggang kailan ako hihingi ng tulong? Parang kasi medyo ginagawa kong as much as possible, yung eksakto sa English. Para kailan ako hihingi ng tulong upang iyong dinggin? So, siya. Tingin ko kasi narinig na niya yung mga ni Prophet Jeremiah dito. Hindi kaya, sis? O tatawag sa iyo ng karahasan. So, may mga digmaan siguro, no? Bago ninyo ito mapansin. So, yung mga inaano ni Jeremiah, kaya siguro siya nagbabantay na mabuti. Kasi, baka panahon ito na may mga nasa labas na ng Jerusalem, yung yung mga Babylonian. Kasi tanda ako, parang 3 taon naglagi ang Babylonian sa pinalibutan nila ang Jerusalem. Kaya siguro isa siya sa mga bantay. Verse 3, bakit pinapakita mo sa akin ang kawalang katarungan? So yung mga tinatanong niya, yung injustice.
Bakit mo pinapayagan ang kasamaan? Nasa aking paligid ang pagkawasak at karahasan. Ang nangingibabaw ay pawang alitan at kaguluhan. Siguro pati yung yung pag-aalitan ng mga kampo may mga din yan eh, mga parang politics. May mga bata ni gano'n, gano'n. So nagkakaroon parang natin ngayon, may pro DDS, may Pinklawan, may mga gano'n na rin noong panahon na yon. Nakikita siguro niya yung faction sa mga magkakabilang merong sumunod sa ni Jeremiah na sumama sa Babylon, meron namang ayaw, merong pro-Egypt, may pro-Babylon. So maraming faction. Okay, sa verse 4, kung kaya't ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. Kasi ang nandito sa English ay paralyzed. The law is Therefore, the law is paralyzed. Kung kaya't ang batas ay paralisado o ay paralisado ba? Paralisado at ang hustisya and justice never prevails. At ang hustisya ay hindi Siya ay nananaig. hindi gumagalaw. Kumbaga, hindi gumagana. At Hindi hustisya kumikilos. At hustisya ay Kaya paralyzed. hindi nananaig. Hindi nananaig. Okay. Ang nangingibabaw ay hindi makatarungan. Nananaig ang masasama sa matutuwid. The wicked hem in the righteous so that justice is perverted. Kaya't nababaluktot ang katarungan. So yung the wicked hem in the righteous, yung hem in is parang nakukulong o Kaya ang nilagay ko nanaig ang masasama sa matutuwid. Yun na lang ginawa ko. Nangingibabaw ang masasama sa matutuwid. Anong papalitan dito, sis? Yung pang third line. Ito, kung kaya't ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. Oo. Ang gawin natin, nananaig ang masasama sa matutuwid. Yun ang parang pinaka Tapos, yung first line, gawin na lang natin, hindi nananaig o hindi nagwawagi. Yung kasi Verse nananaig 3? doble. Verse 3? Verse 4, yung first line, hindi nagwawagi. First Diba, line. Kung kaya't ang batas ay walang ay bisa, paralisado at hustisya ay hindi nagwawagi. paralisado to? At ang hustisya ay hindi nagwawagi. Ang hustisya Ay hindi nagwawagi. Ang nangingibabaw ay hindi makatarungan. Hindi nagwawagi. Ang nangingibabaw ay hindi makatarungan. Nananaig ang masasama sa matutuwid. Tatlong nananaig ang masasama sa matutuwid. Sa mga matuwid. Matutuwid na lang. Kasi pag matutuwid, ibig sabihin marami yan, plural na siya. Kaya't nababaluktot ang katarungan. So as Okay. isa siya, no? So ngayon nakikita naman natin sa panahon natin ngayon, di ba? Di ba ang sabi naman, the righteous will continue to be righteous and the wicked will continue to be wicked. Tapos buti sana kung ganun. Kaya lang ngayon,
Sinasabi nila na ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. Yun ang medyo kailangan mo ng discernment doon. Kung ano ba ang matuwid at hindi matuwid. Kasi pinagbabaligtad na nila. No? Kaya't nababaluktot ang katarungan, yung bendalo, no? Nananaig ang masasama sa matutuwid. Okay. Tapos so, sumagot naman ng alahayam. Buti pa siya sinasagutan. Siguro sa ano kaya ito? Sa panaginip? Siguro. Sabi niya, oo. Sabi niya dito, masdan ninyo ang mga bansa at magulumihanan. Ano ba nakalagay dyan? Masdan ninyo ang mga bansa sa inyong kapaligiran. Sapagkat sa inyong kapanahunan, ako ay gagawa ng mga bagay na hindi ninyo paniniwalaan. Ito kasi ginawa ko, masdan ninyo ang mga bansa at magulumihanan, para may rhyme. Sapagkat ako ay gagawa sa inyong kapanahunan. At Magulumihanan. Sapagkat ako ay gagawa sa inyong kapanahunan. Sapagkat Ako, kapital. ako ay gagawa. Sa inyong kapanahunan. Ng mga bagay na hindi ninyo paniniwalaan. So, medyo may rhyme na dyan, no? So, ano kayo? Maggagawa siya ng mga kababalaghan o yung mga dakilang bagay. Verse 6, ititindig ko ang mga taga-Babylon. Ang Ito as is bansang. na to. Kayo ay mamamangha at magugulat kapag inyong nabalitaan. Magugulumihan. Hindi ninyo. Okay na siya. Pagkat ako gagawa sa inyong kapanahunan. Ano ba sasabi? Ng mga bagay. Ay, tinanggal ko yung Etong ano na to, yung last line. Kayo ay mamamangha at magugulat kapag inyong nabalitaan. Ginawa ko lang siya 3 line eh. Okay. So, tanggalin na to. Dinilit ko na siya, Okay. Kasi nandun na yun, parang inuulit siya, humahaba masyado pag inulit pa. Tapos verse 6, ititindig ko ang mga taga-Babylon. Ginawa kong ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Ititindig ko ang mga taga-Babylon. Hindi ko ba? Tama naman. Wala na yung isang, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Tapos dinagdagan ko yung na ang kapangyarihan ay lumalaganap sa buong kalupaan. Dinagdagan ko ng na. Na ang kanilang kapangyarihan ay lumalaganap Wala sa na yung buong... kanila. Wala na yung kanilang. Na ang kapangyarihan, sinisimplify ko, sa buong kalupaan upang agawin ang hindi kanilang kalupaan. Ang hindi kanilang lupain? Ano ba nandiyan? Hindi, upang agawin ang pinaghirapan. hindi Tama nila naman, pinaghirapan. Kaya lang kasi ano ba sa English? Kasi na din, kasi lupa lang nandito, land eh. Pero okay na yan. Upang agawin ang lupain. Ang lupain. Kasi lupain. Na hindi nila pinaghirapan. Ang lupa na hindi nila Tama na to, lupain. Okay, lupain na hindi nila pinaghirapan. Okay. Okay na yan. Okay. Tapos 7, sila ay pinangangambahan. Siguro, sino yung mga inagawan? Halos buong mundo no? Oo. India, China, Sila ay pinangangambahan at kinatatakutan. Pinangangambahan, sis. Sila ang batas at ang mga sarili ay pinararangalan. So as is na, mas mabilis. So talagang kinatatakutan sila. Sino ang bansang ito? Di ba ang Amerika? Pero nung panahon yon, ang Great Britain, yung nanay niya. Yung Britain. Mga Roma.
Yung Oo. basta yung mga European, Japhetite. Roman Empire. Oo. Pero nung panahon yan, Babylon, paulit-ulit nga eh. Kung Hmm. itong setting ni Habakkuk, Babylon, ang kanilang Modern tsaka Babylon na to ang Assyria. Kasi ang tinutukoy. actually Assyria din. Kaya lang Assyria, natalo bago pa sila lusubin. Kasi di ba nga kaya hinayaan ng Alahayam na matalo ang Assyria sa Babylon. Kasi may balak din ang Assyria na sakupin ang Jerusalem. Nagbabalak. Kaya ito siguro kinatatakutan din sila ng Jerusalem. Assyria, Babylonia, Egypt. Pero sa Kaya panahon natin ngayon, sis, ang tinutukoy dito ang modern Babylon. oo. Kaya pag tayo nag-analyze iba-ibang time setting no? Oo. Iba-ibang paulit-ulit eh. Tapos nangyari din sa Roma, di ba? Nangyari din sa Great Britain, monarchy. Sila ang batas at ang mga sarili ay pinararangalan. Sino yung nagko-congratulate isa-isa, bawat isa. Diba, pinarangalan ng France ang Amerika sa pagdadala ng ng Statue of Liberty. Narangalan ng verse 8 tayo. Mas mabilis ang kanilang mga kabayo kaysa mga leopardo at mas mababangis kaysa sa mga asong gubat pagsapit ng dilim. Dilim ang hindi gabi, dilim. Ang kanilang mga kabalyero ay walang alinlangang umahagibis. Ang kanilang mga mangangabayo ay malalakas at mababangis. Siguro kaya dito dumami mga kabayo, nagbreeding sila, no? Verse 9, sila ay lumilipad na gaya ng buwitreng dumadagit upang lamunin ang biktima at walang nakaliligtas sa kanilang karahasan. So, parang mga buwitre. Yung mga buwitre, yung mga kumakain ng mga, di ba? Bird of prey din yan eh. Ng mga nabubulok. Ang kanilang hukbo ay umuugong gaya ng mga alon sa dagat at nangunguha ng mga bihag na sindami ng buhangin sa dalampasigan. Kasi pag lumusob sila, 100,000 ang mga tao. So parang alon sa dagat to, no? Yung wave. At nangunguha ng mga bihag na sindami ng buhangin sa dalampasigan. Verse 10, tinutuya nila ang mga hari at nilalait ang mga pamahalaan. Pinagtatawanan nila ang lahat ng mga kutang bayan. Okay, nasasakop nila ang mga ito sa pagtatambak ng lupang rampahan. So, pag mataas ang pader, sa dami naman ng mga trabahante nila o mga tauhan nila, na nakakapag-hakot sila ng mga bato at saka mga lupa para maabot nila yung tuktok nung pader. Yun ang ginagawa na rampart. May kwento pa nga kung minsan isang nakakapagtayo sila ng island ng island. Halimbawa, yung isang kuta ay nasa gitna ng ilog. Nagtatayo sila ng ng land bridge sa paglalagay na lang ng mga lupa. So nagkakaroon ng another island sa ilog. Ilang beses nila ito ginawa ito. Di ba yung mga kastilyo nun, may mga moat, yung may tubig sa sa paligid, parang nila, defense. Ayun, tinatambakan nila ng lupa. Okay, verse 11. Sila ay parang hangin na humahagupit kapag dumaraan. Sila ay mga taong walang pinagsisisihan. At ang tiwala nila ay nasa kanilang sariling lakas at kakayahan. So, walang alinlangan kung sila pumatay, Kasi ganun ang lakas nila. Tapos ikalawang hinaing ni Habakuk, yung kanyang pangalawang hinaing, verse 12, hindi ba't ikaw, aking alahayam, ay nagmula sa walang hanggan? Wait. Di ba?
Yahawa, aking banal na isa, ikaw na umiiral magpakailanman. Ginamit mo sila upang ipatupad ang iyong hatol na makatarungan. So alam ni Habakuk na ginagamit lang niya yung ibang yung kaaway. O pag ipatupad ang iyong pahatol na makatarungan, pinahihintulutan mo silang maging instrumento ng iyong kaparusahan. So alam niya may kaparusahan sa mga Assyria at saka sa mga wicked o sa mga hindi karapat-dapat, napakadalisay ng iyong mga mata upang tumingin sa kasamaan. Bakit ang mga taksil na nagtatagumpay ay iyong pinapayagan? Nagtatanong, syempre hinahayaan mo yung mga kasamaan. Bakit ang pagpuksa sa mga matuwid ay iyong hinahayaan? Yung mga collateral damage, yung mga matuwid, ba't yung hinahayaan? Ginawa mong parang mga isda sa dagat ang mga tao, gaya ng mga nilalang sa tubig na walang mga pinuno. Oh, so yung ang original plan talaga ng ABBA, para tayong mga isda sa dagat, yung walang namumuno sa atin. 'Di ba? 'Di ba ang mga isda kahit magkumpul-kumpul sila, parang school, 'di ba? Yung school of fish. Sama-sama lang sila, pero wala silang lideran, wala naghahari sa kanila. Parang mga ibon. 'Di ba? Kung sino lang yung papalit-palit sila kung sino maglilid sa kanila. Pag napagod na yung nasa unahan, papalitan ng isa. Kasi 'di ba yun, siya ang nagbe-break ng air. Tapos pag na-break yung air, yung ibang mga ibon, sumasakay na lang dun sa air na break niya. Nag-aano na lang. So parang ganon. Yun pala ang ginawa ng ABBA na walang namumuno. Pero sa bagay, mga Israelita, sila lang naman ang humingi ng hari, di ba? Pero yung yung mga tao, yung mga grupo yun, nag-e-elect lang sila o ng mamumuno. Pero ang ginawa kasi ng abay, yung mga elder, di ba? Mga elder, maraming karanasan, saka yung bloodline, yung mga Levita, saka bloodline ng hari, yan. So, gaya ng mga nilalang sa tubig ng mga na walang mga pinuno. Okay. Verse 15, binibingwit silang lahat ng kaaway sa kanyang kawit. O to, binibingwit silang lahat ng kaaway sa kanyang kawit. Sa Kanyang kawit. Small letter, Hinuhuli sila ng masasama sa kanyang mga lambat. hinuhuli silang masasama. Ikaw na, verse 15. Pagdikitin ko siya. Hinuhuli sila. Ano ba yun nandyan? Hinuhuli silang masasama sa kanyang mga lambat. Hinuhuli silang masasama sa kanyang lambat. Kasi yung mga masasama ang hinahayaan ng ABBA na mahuli, no? At nagbubunyi at nagsisigawan sa galak. Alam mo, napansin ko lang doon sa mga binasa natin doon sa mga naunang aklat. Doon pa lang sa aklat ng Genesis, mapapansin mo na wala pala talagang pinuno. Mm-mm. Nagsimula ang pagkakaroon ng mga leaders sa panahon na ni Moses nung nag-recommend na itong si Jethro na magkaroon ng leader ng 10-10, 50, 100, 1,000, 'di ba? Mm-mm. So doon lang nagsimula yung pagkakaroon ng pinuno. Pero nung sa mga nauna, bago pa dumating si Moses, ang pinakapinuno talaga nila ay ang alahayam na kumbaga sumusunod lang sila sa instruction ng alahayam sa kanila. Pero may hari, ang parang pinakahari, yung patriarch, yung pinakamatanda, di Yung ba si pinakamatanda, Abraham, yung di ba? pinakamatanda, yun ang kinukonsider nila na Hari or puno. pinakapuno na magpapaano to, parang Papatupad. tupad
ng batas ng alahayam. Oo. Kumbaga, yung instruction ng alahayam, kasi wala pa namang batas that time before Mm. si Moses, di ba? Tapos yung mga pinuno, yun ang mga elders, no? Oo, yung mga elders. Kaya nga, di ba, Kasi maging protection din yun si no? Protection. Abraham, oo, si Isaac. So, yun ang mga tinuring nila na kanilang mga pinuno kasi yun yung kanilang yung descendants, di ba? Oo. Kaya nagkaroon ng mga yung mga descendants ni ganito, descendants ni ganyan kasi Oo. O tribu-tribu. oo, so parang yung tribu-tribu, yun lang ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang genealogy. Oo. Tsaka may kanya-kanyang. Tapos nagkaroon lang ng pinuno nung sa kay Israel na, kay Moses. Kasi Oo. sobrang dami na nila. Kailangan nila ng Oo, yun sistema. nga sa panahon na Kailangan, ng ni Israel. oo, may sistema. Pero bago Mhm. nangyari yun, tinanggal na yung mga pasaway, yung mga Korah, di Oo, ba? oo. Yung pamilya-pamilyang yon, tinanggal na bago nagkaroon ng mga elders, di ba? Panahon na ni Jethro. Parang ah kasi kahit naman sa animal kingdom makikita mo kung sino yung dominant, di ba? O yung Mm. strongest, o yung di ba? Yun ang wise, Mm. pinaka-wise, wisest, tapos pa mga Kaya nga 'di ba nung humingi ng hari ang mga Israelites kay Samuel. pinakagwapo at pinakamatangkad naman pinili nila nun. Oo, nung humingi sila ng hari, nagalit pa si Samuel noon, 'di ba? Itinakwil niyo Oo. ang hari natin. Mm-mm. Kasi sila ay pinamumunuan ng alahayam that time. Sumusunod lang sila sa instruction na ano to, na sinasabi niya sa kanyang mga propeta. Mm-mm. Sa propeta lang ang para Oo. ang messenger, no? Oo. Kasi hanggang kay Moses lang siya nagkipag face to face, no? Oo. Verse 16 tayo. Dahil dito, ang lambat ay kanyang hinahandugan. Oo. Yung lambat na nakaguhuli ng mga isda. At nanguhuli ng mga ano, Hindi, yung ng ibig kaaway, sabihin, yung kanyang mga kapag ka sila ay, halimbawa na-colonize na nitong mga na to, ginawa na silang oo, mga alipin. So, doon na sila magsisilbi, di ba? oo, Sa mga, kung sino man yung nanglambat sa kanila, nanghuli sa kanila. Sila oo. ay mga alipin na. May tribute, yung tube, may mga tribute na. Oo. Yung naging ka rin ng tributante, no? Dahil dito, ang lambat ay kanyang hinahandugan. Anong ginagamit nila? Anong ginagamit nila? Di ba, espada? Para Hmm. maglambat. Hindi naman, pag mga tao, hindi naman lambat panghuli ng tao, di ba? O sakop, di ba? Mga arms, kanina tayo yuko, di ba sa espada, sa cross, Hmm. doon tayo pinayuko yung Sa krus nakabaliktad na na espada. pumapatay. Oo, doon tayo pinayuko. No. At sa kanyang panghuli, siya ay nagsusunog ng kamangyan. Oo. Yung kanyang panghuli, nagsusunog sila ng kamangyan, yung nag-aalay, o hinahandugan nila yung kanilang ginamit na panglambat sa mga opirya. Ano ba? Yung Oo. espada nga. Sapagkat sa pamamagitan ng lambat, siya ay nabubuhay sa karangyaan. At natatamasa ang masasarap na kasaganaan. Tingnan mo, sa pang-colonize, panghuhuli ng mga slave o mga vassal nila, nabubuhay sila sa karangyaan. Ang Europe, di ba? Hmm. United States, saan nakakilala yung mga niyan? Sa yung mga American Indian, di ba? Yun ang mga original na settlers sa Amerika, yung mga, kumbaga sabi ng mensahero, kung tayo may mga katutubang negrito,
ang mga American Indian, ang ano nun, ang mga original sa lupa ng Amerika. Yun ay pinagpapatay din nila, ilang milyon din American Indian ang pinatay nila noon. At natatamasa ang masasarap na kasaganaan. Kung hindi sa slave trade yan, di ba? Anong ginamit nila doon? Ang mga tabak din. Hindi naman nila mapapasunod yung mga kung hindi nila pinapatay pag hindi sumusunod, di ba? Yung mga African or yung tribe ni Judah noong panahon. Verse 17, magpapatuloy ba siya sa paggamit ng kanyang lambat sa mga bansa ay walang awang nagwawasak? So, ano to, sila o hindi, o siya? Magpapatuloy ba siya sa paggamit ng kanyang lambat sa mga bansa ay walang awang nagwawasak? Ako ay magmamasid mula sa aking himpilan at mananatili sa aking toring bantayan. Kung ano ang sasabihin ni Yahweh ay aabangan ko, at kung anong sagot ang kanyang ibibigay tungkol sa aking reklamo. Sabi, so siguro yung toring bantayan, masasabi natin tayo din nagbabantay sa mga kaganapan, no? Nakamasid din tayo sa mga galawan, kung ano ang gagawin ng alahayam. Bilang kanyang mga lingkod, binabantayan din natin at tinitingnan natin ang Di ba yan ang bilid sa atin ng mensahero? Oo, discern. Bantayan nyo ang geopolitics. Oo. Ako ay magmamasid. So, tayo ay ganito. Paglilinaw. Ang huling 3 linya ng talata, 17, ay kinuha sa unang talata ng kabana. So, itong yung 3 linya ay idinugtong dito mula sa kabanata 2 kasi parang bitin no? Parang bitin ang parang 2 linya lang ay 3 linya. Okay. So, dapat ang natin dito, dahil nandito na nga sa verse 17, itong verse 1, dapat magsimula na lang tayo sa sagot ng alayam. Oo, sige. Oo. Parang Burahin na kaya natin ito. Mawala yung, ayaan mo lang ang mensero na ganun yan Oo, sige. Oo. At saka yung mawala ang verse 1 pag binura natin. Okay. Back to you, Sis Maria. Kabanata 2. Ako ay magmamasid mula sa aking himpilan at mananatili sa aking toring bantayan. Kung anong sasabihin ni Yahweh ay aabangan ko, at kung anong sagot ang kanyang ibibigay tungkol sa aking reklamo. Sagot ng alahayam. Pagkatapos sumagot ang alahayam, isulat mo ang revelasyon at ilahad ito ng malinaw sa mga balumbon o scrolls upang sa iba ay maipahayag ng mensahero, sapagkat ito ay nagsasalita tungkol sa wakas na revelasyon at hindi mapapabulaanan sa takdang panahon. Kahit tila matagal dumating, ngunit may katiyakan, hindi mauuna o mahuhuli, hindi matatagalan. Tignan mo, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang katwiran. Ngunit ang kaaway ay puspos ng kapalaluan. Ang kanyang pagnanasa ay tiwali at puro kasamaan. Tunay nga, siya ay ipinagkakanulo ng alak na inumin, kaya't nahahayag ang kanyang kayabangan at mga lihim, sapagkat siya ay kasing sakim ng libingan at gaya ng kamatayan, hindi siya nasisiyahan. Kinokolekta niya ang mga bansa bilang kayamanan at ginagawang bihag ang lahat ng mamamayan. Hindi ba't siya ay lilibakin na may panunuya ng lahat ng bayan? Kahabag-habag ang taong sa pandaraya ay nag-iipon ng yaman.
at kumakain sa panlilinlang na pamamagitan. Ito'y magpapatuloy hanggang kailan? Hindi ba't biglang babangon ang iyong mga pinagkakautangan? Hindi ba't sila ay gigising upang ikaw ay mangatog at singilin? Pagkatapos, ikaw naman ang kanilang magiging pain. Sapagkat maraming bansa ang iyong ninakawan, ang mga taong natira ay sasamsamin ang iyong kaban. Uusigin ka sa dugong iyong pinadanak, dahil sa iyong karahasan, kalupaan ay iyong winasak, at mga tao doon ay pinatay mo sa tabak. Paglilinaw, aling mga bansa sa kasalukuyan ang nagnakaw sa likas na yaman ng Afrika at inalipin ang mga tao nito dahil sa Berlin Conference? Anong bansa ang nagdulot ng matinding taggutom sa India at inagaw ang Hong Kong sa pamamagitan ng Opium War? Kahabag-habag ang taong nagtatayo ng lungsod sa pamamagitan ng kapakinabangang baluktot na itinataas ang kanyang pugad upang makaiwas sa paglusog. Ikaw ay nagplano ng kasiraan ng maraming bayan at sa gayon ay pinahiya mo ang sarili mong sambahayan at sarili mong buhay ay ibinulid mo sa kapahamakan. Ang mga bato ng pader ay sisigaw at ang mga balangkas ng kahoy ay aalingaw-ngaw. Kahabag-habag ang taong nagtatayo ng lungsod sa karahasan at nagtatatag ng bayan sa kawalang katarungan. Paglilinaw, aling kilalang lungsod sa kasalukuyan ang itinayo sa pawis at dugo ng mga aliping itim mula sa transatlantic slave trade? Hindi ba't itinakda na ng makapangyarihang alahayam na ang pinagpaguran ng tao ay magiging panggatong lamang, na ang mga bansa ay nagpapakapagod para sa walang kabuluhan? Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman, gawa ng karunungan ng alahayam, gaya ng pagpuno ng tubig sa karagatan. Kahabag-habag ang taong nagpapainom sa kanyang kapwa, ibinubuhos ang alak hanggang sa malasing sila, upang masilayan ang kanilang kahubaran. Sa halip na kaluwalhatian, ang mapapasa iyo ay kahihiyan. Ngayon, panahon mo naman. Minom ka rin at ilantad ang iyong kahubaran. Ang saro ay iikot sa iyo mula sa kanang kamay ng alahayam. Ang iyong buong pagkatao ay matatakpan ng kahihiyan. Ang karahasang ginawa mo sa Lebanon ay babalik sa iyo, at ang paglipol mo sa mga hayop o safari hunting ay magdudulot ng sindak sa iyo. Sapagkat walang pakundangan kang nagbuhos ng dugo ng hayop at mga tao, at ang mga lungsod at lahat ng naroroon ay winasak mo. Paglilinaw, anong lahi o angkan ng tao sa kasalukuyan ang sumira sa Palestine, Iraq, Libya at Syria, at sumamsam sa yaman ng Australia at mga bansa ng Africa upang magpayaman? Ano ang halaga ng isang idolo na inukit ng tao o ng isang imahe na nagtuturo ng kasinungalingan nito? Sapagkat ang gumagawa nito ay nagtitiwala sa sarili niyang lumikha. Gumagawa siya ng mga idolo na hindi makapagsalita. Kahabag-habag ang nagsasabi sa kahoy, mabuhay ka, o sa batong walang buhay, gumising ka. Bagaman itong ay nababalutan ng ginto at pila, wala namang itong hininga. Maaari ba itong magbigay ng patnubay sa iyong paglalakbay? Si Yahweh ang alahayam ay nasa kanyang banal na templo, at sa kanyang harapan ay manahimik ang buong mundo. Yada. Yada.
Yuda. Mm. Sabi niya, okay. Ako ay magmamasid mula sa aking himpilan at mananatili sa aking toring bantayan. Kung ano ang sasabihin ni Yahweh ay aabangan ko at kung anong sagot ang kanyang ibibigay tungkol sa aking reklamo. Ito ata yung mga unang basa ko ng ano, sabi ko yung babasa, attempt ko magbasa ng Biblia. Ito yung sabi ko ay maigsi lang to. Ito yung naumpisa ko, napunta agad ako sa kabanata to. Kaya ako natandaan to kasi dito sa pangalawa, sagot ng alahayam, sabi niya, pagkatapos sumagot ang alahayam, isulat mo ang revelasyon at ilahad mo ng malinaw sa mga balumbon. Yung nabasa ko kasi, hindi balumbon kundi tablet. Isulat mo sa tablet. Sabi ko, noon pa lang nakasulat na yung tablet. Isulat mo sa tablet. So, parang ang ano ko noon, yung ano, uso pa noon ng iPad eh. Bagong labas pa lang iPad. Sabi ko, ibig sabihin, i-ano mo sa ano sa iPad social media. Sabi ko siguro magagamit yung ano, yung social media. Kasi ano eh, kaya na natandaan ko, pero hindi ko matandaan kung anong libro yung nahabakuk pala. Kaya nung yan ako ngayon ko lang naalala, ito yung isa sa mga una kong binasang book sa Old Testament. Although yung New, kasi syempre marami ka ng ano, ang New Testament ano kalat-kalat yan, lalo na yung mga aklat ni Pablo. Pero nung sinubukan kong basahin ang Old Testament, ito pala yung nabuklat ko. Ito maigsi lang to. So, tapunta pa ako sa chapter 2. Kaya tanda-tanda ko kasi yung ibang version ng ano corrupted ano is instead na balumbon tablet or instead of scrolls tablet ang nakalagay. Isulat mo sa tablet. So sabi ko, noon pa lang parang hindi nga totoo yung sinasabi ng mga ano noon, mga pastor na hindi naluluma ang Biblia. Kasi kung may tablet noon, may tablet na rin ngayon, di ba? So, kaya ko naalala to sa pagkatapos isulat mo ang revelasyon at ilahad ito ng malinaw sa mga balumbon. So, napapasalamat ako sa ating mga kapatid na active na nagsusulat sa mga sa mga social media o internet, no? Upang maipahayag sa iba, upang maipahayag sa iba ng mensahero. Ano ba yung nakalagay diyan? Upang sa iba. Upang sa iba, tama. Upang sa iba, mas maganda pa, mas malinaw. Upang sa iba, Ay yan, maipahayag maipahayag ng mensahero. sa tama pala. Okay, sapagkat ito ay, so, tama naman, yung may pahayag naman sa'yo. Di ba ang mga ipinopost pinopost nila yung mga ano ng mensahero, yung mga natutunan nila mula sa mensahero. So, okay, verse 3, sapagkat ito ay nagsasalita ng wakas sa revelasyon. Sapagkat ito ay nagsasalita Tungkol sa tungkol sa wakas. wakas na Sapagkat revelasyon. ito ay nagsasalita tungkol sa wakas. Instead siguro na Revelation din. revelasyon ay pahayag. Ano? Tungkol sa wakas na pahayag. Wakas na pahayag. Napahayag. Okay, napahayag. Okay. Okay. At hindi mapapabulaanan sa takdang panahon. Okay. Kasi kaya ginawang revelasyon para rhyme, ano? Pero tingnan natin sa takdang panahon. Okay, please. Nakalagay sa English ay it speaks of the end and cannot be refuted. Though it may seem far away, wait for it. Hindi pa subalian. Hindi. At hindi mapapabulaanan sa
Oo. Okay na yan. Taklo pa noon. Hmm. Sa kahuli-hulihan. Okay. Okay. Kahit tila matagal dumating, ngunit may katiyakan. Hindi mauuna o mahuhuli, hindi matatagalan. So once na na isusulat, walang mababago sa naisulat na lalo ni Lahat kaya magaganap. magaganap. So yung revelasyon ay binuksan para sa mensahero. Pero yung aklat ng Daniel, yung Old Testament, hindi isinara yun. So kahit ilang libong taon na, hindi nila naintindihan yung mga Japhetic, hindi nila naintindihan ang ibig sabihin na pinaintindi lang sa mensaherong ipinadala sa ating kapanahunan. Noon lang na-decode lahat. Kasi kasi once na maintindihan yun ng kalaban, baka i-alter nila, no? Yun na nga lang, yung mga fake news na nga lang, pinapela nila yung nasusulat. Pinapela nila, hijack nila ang identity ng mga tribe of Judah. Ang tribe of Judah is may itim, pero ang nasa Israel ngayon ay mapuputi. O halos wala kang makikita itim doon. Okay, verse 4. Tingnan, ang matuwid ay namabubuhay sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Ngunit ang kaaway ay puspos ng kapalaluan. Ang kanyang pagnanasa ay tiwali at puro kasamaan. Tunay nga ang alak, siya ay pinagtataksilan. Pinagtataksilan kasi ito betrays him. Indeed, Tunay wine nga betrays. ang alak. Siya ay pinagtataksilan. Parang binibetray, parang napupunta siya sa ano ba yung sinabi ng alak? 'Di ba yung kultura ng mga kasi pag righteous ka, ikaw ay mabubuhay. Ang matuwid ay mabubuhay. Ngunit ang kaaway, puspos ng kapalaluan, yun ang magdadala sila ng kawasakan o yung death. Tapos yung alak, yung kultura or mga music, movies, religion, di ba? Sibilisasyon na yon ay pagtataksilan sila. So akala mo maganda yan, yung mga ginagawa nila. Hindi pala, mga kapalaluan pala yon. Kaya't nahayag ang kanyang mga lihim at kayabangan. Ano ba nandyan? Ayun nga, Lihim inaano ko. at kayabangan. Oo. Binaligtad ko lang Oh. para medyo line. Okay. Sapagkat siya ay kasing sakim ng libingan. Kasing sakim ng libingan. At gaya ng kamatayan, hindi siya nasisiyahan. Kumbaga, walang kabusugan. Kahit libo-libo na mamatay, Hindi napupuno ang libingan. Hindi ka nagtataka, diba? Kasing sakim niya, kinokolekta niya ang mga bansa bilang kayamanan. Hindi na sila nakontento. Ano ba ngayon ang inaano nila? Ang gusto nilang kontrolin ang Iran. Ang dami na nila na kontrol, no? Iraq, Libya, Saudi Arabia is puppet din nila. UAE, puppet din nila, no? So, ang Iran ang hindi pa nila nakokontrol. At gaya ng kamatayan, hindi siya okay. At ginagawang bihag ang lahat ng mamamayan. Parang dito sa fear. Ano ba masasabi niyo? Tayo ba ay malaya na? Hindi. Hindi, Kasi control na control pa rin tayo eh. Ibi yung ating mass media, no? Yung ating, taas na naman ang oil. Sa control na control nila, ating economy. Okay, wala tayo. Yung ating dating presidente, hawak pa rin nila, no? Verse 6. Hindi ba't siya ay lilibakin na may panunuya ng lahat ng bayan? O nagaganap na to. Kahabag-habag ang taong sa pagnanakaw ay nag-iipon ng yaman. Pagnanakaw ang ginawa ko dito.
at kumakain sa pamamagitan ng panlilinlang. Di ba? Puro deceitfulness. So kahit ano, di ba, pag may magnanakaw, parang pinapakain mo sa pamilya mo, nakaw, di ba? Parang ano yun eh, parang curse yun eh. Once na pinakain pamilya mo ng nakaw, parang yung pamilya mo eh, dinadaan mo sa ano, binibigyan mo, nilalagay mo sa ilalim ng curse, ng sumpa, no? Tapos sa panlilinlang, ito ay magpapatuloy hanggang kailan? Tinatanong niya ang alahayam. Hindi ba't biglang babangon ang iyong mga pinagkakautangan? Ano, sagot to ng alahayam pala, no? Hindi ba sila ay gigising upang ikaw ay mangatog at singilin? Ito ang sagot ng alahayam dun sa ano, sa mananakop, ano? Pagkatapos, ikaw naman ang kanilang bibiktimahin. Kasi ito eh, yung pinagkakautangan yan, di ba? Ang dami yan, yung Africa na lang eh, no? Nagising na ang Africa. Tayo, nagigising na, kaya ay po bumangon. Ano, no? Sapagkat maraming bansa ang iyong ninakawan, ang mga taong natira ay sasamsamin ang iyong kaban. Uusigin ka sa dugong iyong pinadanak. Dahil sa iyong karahasan, kalupaan ay iyong winasak. At mga tao doon ay pinatay mo sa tabak. Wala na akong binabitsa, no? Okay? So, self-explanatory na to, paglilinaw. Ito ay mga tanong sis, pakisagot na, aling mga bansa sa kasalukuyan ang nagnakaw sa likas na yaman ng Afrika at inalipin ang mga tao nito dahil sa Berlin Conference? 7 bansa yun, di ba? Tanda mo yung sis kasi, no? Ano nga ba yun? France, UK, France, UK, Britain, UK nga, ano? ano pa to? Germany, Oo. France, Dutch, ano? Italy, Ano nga, saan nga ba nilimbag ni Nolo Metangere? sa Berlin, Germany. Germany ba? Oo, sa Germany niya nilimbag. Belgium, sa Belgium. Sa Belgium, oo. Oo. Sa Belgium, yan. Basta yung ano yan, ito yan. 7 ano yan eh. Oo. 7 countries 7 heads powerful, 7 heads of the of the dragon. dragon. Tapos, anong bansa ang nagdulot ng matinding tagutom sa India at marahas na inagaw ang Hong Kong sa pamamagitan ng Opium War? Marahas na inagaw. Dahil sa pamamagitan ng Opium War. So, So, anong bansa nga ba yan? sa India. Di ba ano yan, yung Great naging Britain, hinakaw, pati yung mga nasa corona ng kanilang doon, Queen, di ba? Galing yan ng India. Mga diamond, mga At saka inago ang Hong Kong. At saka Singapore, na din na lang ang Singapore. Dahil sa Opium War. So, nagsimplayan nila ng opium para maging addict ang mga tao. Doon opium pa, pero sa ang opium naman, ang sinusupply nila ay mga shabu. Oo. Pero yung mga opium din pinaano sa cocaine pala sa dagat. Oo, cocaine at saka shabu. Sino maglalagay nyo sa dagat? Diba? Oo palabas lang nila yun. Oo. May GPS na. Okay, verse 9. Kahabag-habag ang tao nagtatayo ng lungsod sa pamamagitan ng
pakinabangang baluktot. Kapakinabangang baluktot. Oo, pakinabangang baluktot. Ka. Na Kapakinabangang. pakinabangang baluktot. Dinagdagan ko ng ka. Ng kapakinabangang nilagyan mo ng ka. Oo. Na itinataas ang kanyang pugad upang makaiwas sa paglusob. O yung mga nila, tower nila, tinataas para hindi sila malusob. O kasi takot sila, no? O kahit pa may pakinabangan sila, wala naman silang peace, di ba? Walang kapayapaan. Ikaw ay nagplano ng kasiraan ng maraming bayan at sa gayon ay ipinahiya mo ang sarili mong sambahayan. O kayo mismong mga tao nila, mga mamamayan nila ang nagagalit na sa kanilang pamunuan. Para lang tayo dito, di ba? At sarili mong buhay ay ibinulid mo sa kapahamakan. Ang mga bato ng pader ay sisigaw at ang mga balangkas ng kahoy ay aalingaw-ngaw. Ang mga bato, di ba yun yung mga parang mga institusyon, di ba? Mga yan. Ang institusyon sa mamamayan, no? Mga bato. Kahabag-habag ang taong nagtatayo ng lungsod sa karahasan at nagtatatag ng bayan sa kawalang katarungan. Ang paglilinaw, aling kilalang lungsod sa kasalukuyan ang itinayo sa pawis at dugo ng mga aliping itim mula sa transatlantic slave trade. Sige, pabilisan kayo. The price. Anong lungsod daw to? Hindi ba yan Modern ang Babylon. New York? Tan-tananan, di ba? Yan, New York. Yeah. The Big Apple, sabi nga nila. Kung saan nakandun ang statue ni Lucifer, Liberty pala. Okay. Di ba London at New York? Pareho yan itinayo ng mga slave. Oo nga. Oo. Ng Portuguese, no? Verse 13. Hindi ba't itinakda na ng makapangyarihang alahayam na ang pinagpagura ng tao ay magiging panggatong lamang? O yung mga pinagpagura natin, masusunog lang. Na ang mga bansa ay nagpapakapagod para sa walang kabuluhan? Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman, gawa ng karunungan ng alahayam. So yung mga kaalaman, yung AI ba, gawa rin ng alahayam yan, di ba? Yung lahat high naman technology. Yun eh. Ibig sabihin yung technology natin, lahat yan mangyayari dahil pinahintulutan ng alahayam yan. Oo. At inilagay niya doon, ginagamit niya yun para maipalaganap ang kanyang kaalaman. Oo. Gaya ng pagpuno ng tubig sa karagatan. So, nasa na yung mga telepono nating yung iniikot pa? Analog, wala na yun. Oo. Di ba? Susunugin mo rin yan. Ano ba yung mga Nasa museum po. natin? Nasa museum. Nasa archive. Pati siguro yung mga analog na natin, yung beeper, wala na. Beeper, ayan. Brostoyo. Oo. May Yung museum mga pinaghirapan. Sunog lang pala, no? Ano ba yung mga, yung television nating, yung pinupukpok mo pag nawawala yung yung likuba, laka ng likod, di ba? Yung may bintana pa. Sana yung mga yun, di ba? Pero ito kasi, ngayon, cellphone na lang eh. Yung piano mo, yung grand piano mo, nasaan na? Inanay na, no? Okay. Para sa walang kabuluhan. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman. Okay. Gawa ng karunungan alahayam. Gaya ng pagpuno ng tubig sa karagatan.
So, kahabag-habag ang taong nagpapainom. Bakit may open ulito? May open quotation. Check ko lang Saan nag-close? Dun sa 12. Tapos, 13, si Habakuk to. 15, si 15, sino to? Si Yahawa ito. Yahawa to. Kahabag-habag ang taong nagpapainom sa kanyang kapwa. Papainom ng alak siguro to. Ibinubuhos ang alak hanggang sa malasing sila. So dapat pala makikinom ka lang, hindi ka magpapainom. Ano yun? Makikinom ka lang, hindi ka magpapainom. Kawawa naman yung laging host. Binubuhos ang alak hanggang sa malasing. Pag nalasing, okay. Huwag kang magpapalasing upang kanyang masilayan ang kanilang kahubaran. Kasi ang alak, alalahanin natin, ang sabi ng mga yung kultura, sibilisasyon, religion ng Western. Di ba? Ini-export nila yung tingnan mo ngayon, ang katulad ng K-pop o Korea. Ano na ngayon, di ba? Mga Blackpink, Hollywood din yan eh. Nag-form ano ba yan, mga BTK, ganyan. Hollywood din ang nag-ano niyan kasi alam nila na hindi na kinakagat ang mga band nila. Ang nakatuon ngayon kasi magaganda ang mga Asian. So, nila, ang mga Korea, kasi ang hindi na nila magawa sa China, hindi na magawa sa North Korea. Korea, ang kanilang ang mga Japanese, walang grace ang Japanese, hindi ganun ang Korean, mga graceful, magandang putis. So, ginagamit nila ang Korea to entice, kahit ang mga Pinoy, di ba? Mga dito sa Ophir. Sikat na sikat ang ang mga K-pop. Ano nga ba yung sinabi ko? BTK, K-pop ba yun? Ewan ko nga, bakit mo nga ba sinali ang Ano nga ba Sikat yung po. Sikat Ano? po sa iba. Sikat po sa Hindi, iba sa K-pop? tumatangkilik sa kanila. Hindi, ano nga bang K-pop ba yun? Opo, may K-pop. Alam ko po meron. Ano ba yung mga K-pop na bigla ko naalala, meron nga palang grupo Mga Korean, ano po K-pop. yan? Pero K-pop ang natin. Korean idols nila. Oo, tayo naman, nagkaroon na rin tayo ng ano ba yun? Bini? Noon Oo. po, Minudo, di ba? Ngayon, Bini na. Details. Ano ba yung Bini ngayon? Bini-bini? Yes, hala Sa tayo mga bata po yan. Ayun na nga. Di Nudo, ba? Mga babae. Mga batang naalala mo kasi Beatles eh. Ay, opo, kasi yung tatay ko, yung lolo ko. Oo nga, tsaka yung mga Carpenter. Ako po, Yan. Minudo yan. na. Ay, naku, ano ba mas maluma doon? Ay, no. Oo, mga long playing album. Marami namin collection ng long playing album. Alpha. Opo, pero hindi po pinuntahan yung mga concert nun. Nakikita ko lang sa TV. Sa news. Mga pinsan kong mga bata, mga pamangkin ko, ayan. Meron talagang fanatics. Oo. So, yun ang alak. Nalasing sila sa alak na yon na in-export ng Babylon, modern Babylon, no? Kahit yung mga movies, nako, kahit mag-isa, nanonood ako, yan. Kasi maganda naman ang mga movies talaga nila. Kasi isipin mo na lang yung Titanic, yung Avatar, di ba? Lately lang ako nanood po ng mga English eh. Noon kasi talagang puro Tagalog sa TV. Sa TV, oo. Opo. Channel 9 no? Opo. Sige na, Gloria Pinero, Nida Blanca. 90s na po yata ako nakanood ng ng English. Mga reruns yan, nakapanood tayo.
Okay. Upang kanyang masilayan ang kanilang kahubaran. For, sabihin ma-take advantage. Diba? Parang na-hypnotize tayo sa kanilang, saka yung mga religion na lang, Okay, verse 16. Sa halip na kaluwalhatian, ang mapapasa iyo ay kahihiyan. Ngayon, panahon mo naman, uminom at ilantad ang iyong kahubaran. O yun, igaganti. Ang saro ay ibabalik sa iyo mula sa kanang kamay ng alhayag. Ang iyong buong pagkatao ay matatakpan ng kahihiyan. O, yun. Ang karasang ginawa mo sa Lebanon, sa iyo ay babalik. At ang paglipol mo sa mga hayop o safari hunting ay magdudulot sa iyo ng sindak. So nagagalit talaga ang alayan pag yung nangangaso, di ba? Safari hunting. Kasi kasama niya sa sa ibabalik niya yung mga nilalang eh. Kaya no wonder ang mga leon naging matapang, Yung ginawa niya sa Lebanon, ano nangyari ngayon sa Lebanon? Yung mga ano ba ginawa sa Lebanon? Siguro Lebanon stands for the Middle East or sa no? Sa Asian territory, no? Oo. Sapagkat walang pakundangan kang nagbuhos ng dugo ng hayop at mga tao, at ang mga lungsod at lahat ng naroroon ay winasak mo. Paglilinaw, anong lahi o angka ng tao sa kasalukuyan ang sumisira sa Palestine, Iraq, Libya at Syria at sumamsam sa yaman ng Australia at mga bansa ng Africa upang magpayaman. O, anong lahi Di ba daw si o angkan? Rothschild yan? Ha? Di ba ang Rothschild yan? Oo, anong lahi yun sis? Mga mga fake Angkan. Jews. Oo, lahi, Rothschild, mga Japetite, no? Oo. Mga sinasabi nila, hindi ako nagsabi sila nakikita ko lang mga daw, ano ba yun? Mga serpent, bloodline, o angkan. Yung mga blue-blooded. Kaya palaging blue kasi hindi blue yung ewan ko, dahil maputi ba sila o blue talaga ang dugo nila? Di ba green? Okay, sino sumira sa Iraq, sa Libya, di ba yung Babylon, modern Babylon, Libya, Palestine, na naka-front lang sila pero actually yung kanilang ang set of Satan ay nasa fake Israel, Zionist. Yun. Ano ang kahalaga ng isang idolo na inukit ng karpintero, ginawang karpintero, o ng isang imahe na kasinungalingan ang itinuturo? Tama ba yan? Na kasinungalingan ang itinuturo. Yung tao ginawa kong karpintero kasi ah ang nasa English ay craftsman ng isang imahe na kasinungalingan ang itinuturo. Sapagkat ang gumagawa nito ay nagtitiwala sa sarili niyang likha. Likha ang ginawa ko. Gumagawa siya ng mga idolo na hindi makapagsasalita. Okay. Verse 19. Kahabag-habag ang nagsasabi sa kahoy, mabuhay ka, o sa batong walang buhay, gumising ka. Bagaman ito ay nababalutan ng ginto at pilak, wala naman itong hininga. Maaari ba itong magbigay ng patnubay sa iyong paglalakbay? Okay. Si Yahawa ang alahayam ay nasa kanyang banal na templo at sa kanyang harapan ay manahimik ang buong mundo. Ibig sabihin, anong manahimik? Magbigay galang siguro. Let the earth be silent in His presence. Manahimik, wag magulo o wag magingay sa maging peaceful siguro, no?
May karagdagan kayong interpretasyon, mga kapatid? Okay, back to you, Sis Maria, para makatatlo tayo. Kabanata 3. Panalangin ni Habakuk. Isang panalangin ni Habakuk na propeta ayon sa Shigionot. Yahawa, aking alahayam, nabalitaan ko ang tungkol sa iyong kadakilaan. Namangha ako sa iyong mga gawa, o aking alahayam. Ulitin mo ang mga ito sa aming kapanahunan. Ipahayag mo sa aming mga angkan. Sa iyong puot, alalahanin mo ang iyong tipan sa iyong bayan. Si Yahawa ay dumating mula kay Haring David. Ang banal ay mula sa bundok ng Paran. Tinakpan ng langit ng kanyang kaluwalhatian, at ang papuri sa kanya ay napuno ang buong kalupaan. Ang kanyang kaningningan ay tulad ng pagsikat ng araw, kung saan nakatago ang kanyang kapangyarihan. Kumislap ang sinag mula sa kanyang mga kamay. Nauuna sa kanya ang salot, at sa kanyang mga yapak, ang peste ay sumusunod. Tumayo siya at yumanig ang lupa. Tumingin siya at nanginig ang mga bansa. Bumuho ang mga bundok na sinauna. Bumagsak ang mga burol na mula pa noong una. Ngunit siya ay lumalakad magpakailanman. Nakita ko ang mga tolda ng Koshan na nahihirapan at nababagabag ang mga tahanan ng Midian. Ikaw ba ay napuot sa mga ilog, o aking alahayam? Galit ka ba sa mga agos ng tubig o sa nangangalit na karagatan? Nang sumakay ka sa iyong mga kabayo at karo ng katagumpayan. Inilantad mo ang iyong pana at tumawag ng maraming palaso. Hinati mo ang lupa ng mga ilog. Nakita ka ng mga bundok at sila ay nanginig. Ang rumaragasang tubig ay dumaloy. Ang kalaliman ay umungay at itinaas sa mga alon. Tumigil ang araw at buwan sa kalangitan dahil sa iyong mga palasong kumikinang at sa kidlat ng iyong sibat na kumikislap. Sa iyong puot ay lumakad ka sa lupa, at sa iyong galit ay kiniik mo ang mga bansa. Lumabas kayo upang iligtas ang iyong bayan at ang hari na iyong hinirang. Dinurog mo ang mga pinuno ng kasamaan mula ulo hanggang paa ay iyong hinubaran. Tinusok mo ang kanilang ulo sa sarili nilang sibat nang sila ay lumusog upang kami ay ikalat. Kagalakan nilang sakmalin ng palihim ang mga taong salat. Gamit ang iyong mga kabayo, tinapakan mo ang karagatan. Ginalaw mo ang malalaking katubigan. Nang marinig ko ito, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang aking mga labi ay nanginig sa tinig. Ang panghihina ay gumapang sa aking mga buto at bisig. At ang aking mga binti ay nangatal, animo ay taglamig. Ngunit ako ay may pagtitiis na maghihintay para sa takdang panahon ng paghuhukom na darating sa mga mananakop na pumapatay. Kahit hindi na mamumulaklak ang puno ng igos, at sa mga baging ay walang ubas, kahit ang ani ng ulibo ay pumalya, at ang mga bukid ay hindi magbunga, kahit walang tupa sa kulungan, at walang baka sa mga silungan. Gayunman ay magagalak ako kay Yahawa na aking alahayam. Magpupuri ako sa kanyang anak na aking hari at tagapagligtas. Ang dakilang alahayam ay sa akin ay nagpapalakas. Ginagabayan ang aking mga hakbangin at landas, at kanyang pinatutungtong
sa mga dakong matataas. Sa tagapamahala ng musika, tugtugin ito sa mga panugtog na may kwerdas. Yada. 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 So, yung ito panalangin ni Habakuk ulit. Oo. Panalangin na to, hindi na to hinaing. Isang panalangin ni Habakuk na propeta. Yung Shigyo, no? Ano pala, yung klase ng mabilis pero madamdamin na tugtog. Okay. Yahawa aking alahayam, nabalitaan ko ang tungkol sa iyong kadakilaan. Namangha ako sa iyong mga gawa o aking ulitin mo ang mga ito sa aming kapanahunan. Humingi siya na gumawa uli ng ng mga dakilang bagay, Ipahayag mo sa aming mga angkan sa generation niya. Sa iyong poot, alalahanin mo ang iyong tipan sa iyong bayan. Kasi baka ubusin sila, di ba? Kasi nabalitaan nila yung nawala ang di ba? Ang 10 tribo, yung sambahayan ni Ephraim. Tapos syempre yung sambahayan yung tribe of Benjamin, wala na rin. So sila na lang. So ano ba makaawa sila? Baka sila din ay malusaw. Tapos yung alalahanin mo ang iyong tipan sa iyong bayan. Tapos si Yahweh ay dumating mula kay Haring David. Ang banal na isa ay mula sa bundok ng Paran. Ang banal na isa. Verse 3, no? Ang banal na isa, si bang galing sa bundok ng Paran? Tinakpan ang langit ng kanyang kaluwalhatian at ang papuros sa kanya ay napuno ng buong kalupaan. Ang buong kalupaan. Ang kanyang kaningningan ay tulad ng pagsikat ng araw. Kumislap ang sinag mula sa kanyang kamay. Ano ba yung nandiyan sa 4? Kung saan nakatago ang kanyang kapangyarihan. Kumislap ang sinag Kumislap ang sinag mula sa kanyang kamay kung saan nakatago ang kanyang kapangyarihan. Kasi kung mauunay kung saan nakatago. So mauunay itong kumislap. Kasi Kung pertains saan nakatago sa ang kanyang kapangyarihan. Kasi yung kanyang kamay doon nakatago ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay. Hindi sa Okay. Verse 5. So nasa kamay niya ang kanyang kapangyarihan. Nauuna sa kanya ang salot at sa kanyang mga yapak ang peste ay sumusunod. Di ba nauna yung salot? Ano ba yung nangyari sa COVID? Di ba COVID muna? Tapos pumutok ang Mount ano ba yun yung sa sa may Batangas? Taal. Di ba? Bago bago lumabas yung kanyang pangalan sa YouTube, di ba? Tunay na pangalan. So, nauna ang salot. Ang peste ay sumusunod. So, tama, no? Tandaan niyo yung mga kapatid. Tanda ko yun tapos yung ibang nauna sa atin, nagpabaptize sila. Nung lumuwag-luwag na ang lockdown. Verse 6, tumayo siya at yumanig ang lupa. Tumingin siya at nanginig ang mga bansa. Gumuho ang mga bundok na sinauna. Bumagsak ang mga burol na mula pa noong una. Ngunit siya ay lumalakad magpakailanman. Ito yung sinasabi nila na the great one, the big one. Tumayo siya, yumanig ang lupa. Siguro tumayo to sa Mindanao, Tumingin siya at nanginig ang mga bansa. Yung mga bansa. Gumuho ang mga bundok na sinauna. Ano mga bundok na sinauna? Yung mga kaharian. Gumuho. Bumagsak ang mga burol na mula pa noong una. Bumabagsak na. Ano ba yung mga bumabagsak ngayon? Economically at saka yung Assyria, di ba? Yung natin.
yung Iran. Ngayon, US, economically, ang Europe, wala na yan. Wala na yung, wala na yung ibubuga. Ngunit siya ay lumalakad magpakailanman. So, nagbabago. Nagbabago na naman, nare-reset naman ng mundo. Pero ang alahayam ay siya pa rin, hindi nagbabago kailanman. Nakita ko ang mga tolda ng Kushan na nahihirapan at nababagabag ang mga tahanan ng Midian. O yung Kushan ba? Siguro ano to? Yung Hamite din, no? Mga tolda eh. At nababagabag ang mga tahanan ng Midian. Ang mga Midianite, siguro ito mga Middle East, mga Arab countries, nababagabag. Pero nung panahon ng nung mga panahon nito ay nung Babylon, nung panahon na ni Habakuk, nababagabag kasi mayat maya ang pananakop ng na Assyria, Babylon, saka Egypt ng panahon na to eh. Pero Egypt mahina na ng panahon na to. Ikaw ba ay napuot sa mga ilog o aking alahayam? Galit ka ba sa mga agos ng tubig? O yung mga tao to, maso people. Nagngangalit ka ba sa karagatan nang sumakay ka sa iyong mga kabayo at karon ng katagumpayan? Sa karagatan. Gagalit ka ba sa mga masok people? Nilantad mo ang iyong pana at tumawag ng maraming palaso. Iyong pana. Hinati mo ang lupa ng mga ilog. Nakita ka ng mga bundok at sila ay namilipit. Namilipit sis na binago ko ha kasi ito yung wit. Namilipit sa sakit siguro to, no? Pero walang pain eh. Namilipit siguro sa takot o sakit. Okay. Yung mga ilog, okay. So, ang hinati mo ang lupa ng mga ilog. Maganda karoon ng faction, no? Mga tao. Nahati-hati ang mga kalupaan. Tapos sa verse 10, ang rumaragasang tubig ay dumaloy. Ang kalaliman ay umungal at itinaas ang mga alon. Itinaas ang mga alon. Kalaliman. Ay, siguro sa earthquake to, no? Tumigil ang araw at buwan sa kalangitan dahil sa iyong mga palasong kumikinang. So ito siguro yung mga palasong kumikinang, yung mga yung mga intercontinental ballistic missile, no? Intercontinental ballistic missile. Mga IBM, no? Kumikinang. At sa kidlat ng iyong sibat na kumikislap. Tumigil ang araw at buwan. Ito yung nasa Revelation. Verse 12, sa iyong puot ay lumakad ka sa lupa at sa iyong galit ay giniik mo ang mga bansa. Parang threshing ang giniik mga bansa. Lumabas kayo upang iligtas ang iyong bayan at ang hari na iyong hinirang. Yung mga tao dinurog mo ang mga pinuno ng mga lupa ng kasamaan. Dinurog mo ang mga pinuno ng mga lupang masasama o kasamaan. Mula ulo hanggang paa ay iyong hinubaran. Okay? Tinusok mo ang kanilang ulo sa sarili nilang sibat nang sila ay lumusob upang kami ay ikalat. Kagalakan nilang sakmalin ang mga taong salat. Tinusok nila si Bat, yung mga colonizer. Gamit ang iyong mga kabayo, tinapakan mo ang karagatan. Ang kabayo. Ginalaw mo ang malalaking katubigan. Siguro yung mga kabayo niya, yung mga modern aerospace craft, Kasi pag yung yan, nagpo-form yan ng mga ipo-ipo,
Katulad ng ginawa niya sa hahati ng Red Sea. Kaya nakakatawid ang mga tao sa tuyong lugar, di ba? Tuyong dagat. O ginalaw mo ang malalaking katubigan. Nang marinig ko ito, ang aking puso ay kumabog. Binago ko verse 16, kumabog. Ang aking mga labi ay nanginig sa tunog. Ah, 16, kumabog. Nang marinig ko ito, ang aking puso ay kumabog. Hindi na tumunog. Ang aking mga labi ay nanginig sa tunog. Gumapang sa aking mga buto ang pagkabulok. Gumapang sa aking mga buto ang pagkabulok. Ang pagkabulok. Oh. At ang aking mga binti ay nangatog. Ay nangatog. Period. Verse 17. Ngunit ako ay matiis na maghihintay. Matiis na maghihintay para sa matiis na maghihintay. O matiising maghihintay. Matiising maghihintay na lang, ano? Matiising maghihintay. Para sa takdang araw ng paghukom. Araw kasi araw ang di ba? Yung alahan natin, ang isang araw sa alahan, 1,000 sa atin. So maaaring paghukom na yan ay 1,000 sa atin. Kaya, pero paiigsiin daw niya kasi baka walang matira sa atin, no? Pero sa kanya araw yun. Na darating sa mga mananakop na pumapatay. Na darating sa mga mananakop. Kahit hindi mamulaklak ang puno ng igos at sa mga baging ay walang ubas, kahit ang ani ng olibo ay pumalya at ang mga bukid ay hindi magbunga, kahit walang tupa sa kulungan at walang baka sa mga silungan, gayunman ay magagalak ako kay Yahweh na aking alahayam. Ito magpupuri ako sa kanyang anak na aking hari at tagapagligtas. So pag tribulation na kahit hindi mamulaklak ang puno ng igos, walang ubas, walang ang ani ng oliba ay pumalya, wala tayong yung economy natin ay pumalya. Bukid ay hindi magbunga mo, maging salat ang ating pagkain. Walang tupa sa kulungan, walang baka sa silungan. Magagalak pa rin siya, si Habakuk. Yun ang kanyang Kasi alam niya na kailangang dumaan ang ganyang kasi yun ay paghuhusga ng alahayan, tribulation, paghuhusga nga. Gayunman ay magagalak ako kay Yahweh na aking alahayam. Magpupuri ako sa kanyang anak na aking hari at tagapagligtas. So, alam niya na ililigtas, basta sumusunod sa kanya. Tapos verse 19, ang dakilang alahayam, ang sa akin ay nagpapalakas. Ang sa akin, ano ba yung 19? Ang sa akin, hindi ay, okay. Ginagawa ang aking mga paa na gaya sa usa at kanyang pinatutungtong sa mga dakong matataas. Actually, hindi ko ma-explain kasi iba yung he enables me to tread on slopes of the heights. Yung mga slopes, yung sabihin kahit mga dalisdis, at kanyang pinatutungtong sa mga dalisdis, sa dakong mga dalisdis. Kasi dalisdis is mga slope siya, tapos madidulas sa dakong. So ibig sabihin, hindi stable. Kahit hindi stable yung ating pero tinatayo, ginagawang aking mga paa na gaya sa usa. Pinalalakas niya, pina-steady niya yung pagtayo natin. Di ba ang mga usa kahit sa bangin nakatayo,
sa gilid ng bangin, kahit nandun sa gilid ng crags, ganun kalakas ang Oo, mga ano niya. ang mga kambing. Oo, na kumakain sila ng mga minerals sa gilid ng mga bato-batuhan, di ba? Kanyang pinatutungtong sa mga dalistis sa dakong matataas. Saka tagapamahala ng musika, tugtugin ito sa mga panugtog na may kuwerdas. Alam ko Ito ang nagawan ko ito salita. ng kanta, pero English. Oo. Though the fig tree doesn't bud, though the vines have no fruit, I Oo, will mabilis. give you praise in the highest throne. Ayun ba Yahweh yun? Shai, Yahweh Shai, you are my king, my every... Anto? Oo, madilis pero Oo. ano, ano. Oo Alam nga, ko, no? alam ko, ginawan ko ito ng kanta noon eh. Oo, bilis yung beat niya pero Mm. madamdamin. Ang ganda, no? Ah, so ito yung yung verse 18. Magpupuri tayo. Mm. O kahit ay ano ba? Ano? 18 ba yun? Oo, tama, sa 18. Oo. Though the fig tree Kahit hindi doesn't bud, though the mamulaklak. vines have no fruit, I will give you praise in your highest throne. Yahweh Shai, Yahweh Shai, you are my king, my everything. Ayun ba yun? Oo, Yun ang beat. oo. Sino gumawa niyan? Kantang yan? Ako, sa Kailan? English nga, sa English. Last ano pa, English. 20, I think 2022 or O sige, 2023. kumpletuhin mo na. Yan ang kanta ni Habakuk. Hmm. Pag-aralan natin. Dito mo kinuha ka Habakuk? Oo, itong verse 18, ito yung pinaka-chorus niya. Ah, sige. Ano mo na. I-publish na yan. Hmm. Sino kakanta? Sino tutugtog? E di Wala ikaw. man tayong musician. Ano nagawa ni AI? Bumili ka ng boses. Ah, parang yung parang meron kaming inano noon. Online lang, hindi ko alam kung sino, kaninong boses yun online. So, ginamit namin sa aming ID, company ID. Hmm. Yung Tapos, siguro ilang taon na namin ginagamit yun. Pinarinig ko dun sa friend ko. Kasi nag-ano din siya, nag-ano din. Sabi niya, si Tony Gonzaga yan eh. Sabi ko, ha? Tony Gonzaga. Ilang taon na namin ginagamit yun na hindi ko naman pinapanood kasi ano naman ako eh. Hindi naman kasi ako kapamilya. So, yun. Tony Gonzaga. Kasi magaling yan. So, yun, may mga sila. Parang binayad namin 3,500 ata. O 7. Hindi ko na matandaan. Pero, that time, mahal pa yon. Pero ngayon, ewan ko lang kung magkano yung rate ng ganung boses. Tapos, Yun nga, hinahanap ko nga kung ano yung apps na ginagamit nila para sa mga siguro, pwedeng, song composer. oo nga. Pero kasi, Habakuk to eh. So, di ba, dapat lalaki, no? Mm. Oo. Tapos, may karagdagan kayo, mga sa bisnis? Meron kayong mga komento or may ibabahagi or ma, ano, ma, para sa mga nakikinig sa sinabi ni Habakuk? Or or meron kang musika sis? Anong Parang okay na yun. choice nyo? Yun, yung kinanta mo, ano ba title niyan? Pwede ma-acapella eh. Song ni Habakuk. O, yan. Pwede acapella yan. Hindi, hayaan mo na. Hindi pa buo yan. Hindi ko alam kung nasaan na yung kopya niyan. Ay, naku. Basta naalala ko, ginawan ko ng kanta yan. O, yun na lang ibang kanta sis. Na alam pa. Hmm.
Ano bang ano natin? Music. Mm. Yung ano, kayo mga kapatid, kasi ano na natin is parang revelation tong sinabi niya eh. Ang lahat ay bigay ng alahayam. Ni Ronald Season. Sige, sige, sige. If you use ginger like this, you're skipping the most important. Be blessed, shalawam. Salamat mga kapatid. Be blessed po. Salamat po. Be blessed, shalom. Salamat din sa lahat. Okay, salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Kay ganda ng ating natatanaw. Dito sa ating mundong ibabaw, sari-saring mga ibon nagliliparan. At tayo'y sayang pagmamasdan. Iba't ibang hayop ang nakikita. Kay linaw ng ilog, batis at lawak. Naglalaki ang puno sa gubat. Daming isda sa lawak ng dagat. Ang lahat ay bigay ng alayam upang mamuhay ng kasaganan. Langap ang sariwa't malinis na hangin. Kay ganda ng buhay kung isipin, ang lahat ay bigay ng alayam na tayo lamang ang nakikinabang. Sa kanyang lahat ng kabutihan na ating tinatamasa at natikman. Awit ng paglalarawan ng katotohanan na tanging sa Kanya ang pinagmulan. Kapangyarihang walang hangganan. Na di kayang sukatin at mapantayan. Dapat ang lahat ay ating pakaingatan. Na tanging bigay ng alahayam. Sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan.
mula sa simula at mapakailan paman. Ang lahat ay bigay ng alahayam upang mamuhay ng kasaganan. Langhap ang sariwa't malinis na hangin, kay ganda ng buhay kung isipin. Ang lahat ay bigay ng alahayam na tayo lamang ang nakikinabang sa kanyang lahat ng kabutihan na ating tinatamasa at natikman. Na ating tinatamasa at natikman. Na ating tinatamasa